Nationwide. Samantala mga kabrigada, makakapanayan po natin ngayong tanghali si Congressman Rodante Marcoleta, tumatakbong senador sa nalalapit pong halalan. Congressman Marcoleta, sir, magandang tanghali po. Welcome sa Brigada News FM. Magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay ng Brigada News FM at sa buong mga istasyon ng Brigada Nationwide. Salamat po, Congressman. Si Brigada Angel po ito kasama si Brigada Leo. Kung sa tingin po ninyo, bakit po binubuhay itong issue ng crucifix? Ano po? Ano ho ang punot dulo po nito? Bakit tila ho pinipilit pong binubuhay ng mga tao? O konti lang naman siguro yung nagbubuhay niyan na Brigada Leo, Brigada Angel kasi may palagay akong yun na lang ang gusto nilang gamitin laban sa akin dahil wala siguro silang maisip na ibang paraan para siraan ako. Naaawa naman ako sa mga kababayan nating yan. Alam naman nilang hindi totoo na gusto kong alisin ang mga crucifixes dito sa mga ospital. Hindi ko naman pwedeng gawin yon. Unang-una, bilang isang abogado, naiintindihan ko naman ang karapatan ng bawat isang mamamayan sa kanyang paniniwala. Sa dami lang ng mga kamag-anak ko, Brigada Leo, Brigada Angel, Opo. kamag-anak kong Katoliko, mga kaibigan na napakarami. Meron pa ako isang matalik na kaibigan na pare, nakaklase ko sa law school. Pwede ko ba naman niisipin, hindi ko isipin na gagawin ko yan. Nangyari lamang yan dahil may pakiusap sila noon yung mga kapatid nating Muslim. Sana raw daw kung sila'y nasa ospital, meron man lang daw sa isang neutral na espasyo sana na ibigay sa kanila yung ospital. Yun lang naman ang pinagmulan nun eh. Pero nung makita namin na maaaring magkaroon ng misunderstanding dito sa isyong ito, minabuti na namin, huwag na namin i-file eh. Hindi nga natuloy yan eh. Brigada Paul, Leo, Angel. Brigada Angel. Hindi natuloy yan eh. 18 Congress pa yan. Gumawa ako ng pre-hearing na parang maliit na meeting ng halos 10 tao lang. Nagkaroon ng consensus na it might create misunderstanding than anything else. So, wag na nating ituloy. So, hindi na nabasa. It died a natural death. 18 Congress pa yan. It was not refiled. Hanggang ngayon, wala na. Nagtataka ako kung bakit na lang ang ginagamit ng mga tao para lang siraan ako. Siguro, indication ito, Brigada Angel. Leo, Angel, dahil wala nga silang maibatong paninira. So kahit ano na lang, bubuhayin kahit napatay, palagay ko, baka sila'y pagmultuhan na lang nila ito. At least kung ngayon nalinaw nyo po yung issue na yan dahil ito nga po nakakagulat na hindi po yata ito naging malinaw sa lahat. Yung maganda po yung intention ninyo hindi naman lahat ng nauospital ay Katoliko. Tama po ba? Tama. At pero sinasabi ko, ang ating bansa ay predominantly Catholic nation. Kahit isipin, hindi ko pwedeng isipin na ipagbawal natin yun. Unang-una, paniniwala ng isang tao yun. Malaya ang lahat magpahayag ng kahit ano at gawin ang kanyang nalalaman para itaguyod ang kanyang paniniwala. Paano ko naman gagawin yung iniisip nila? Talagang ito ay tahasang paninira na lang sa akin. Ang kagandahan nito, wala siguro silang maisip na iba. Pati na yung mali at pati yung kasinungalingan, ginagawa na nila para lang meron silang maipunto siguro. Pero palagay ko, marami rin ang hindi naniniwala dito, Brigada Angel at Leo. Opo. Okay. Ano pong nangyari sa panukalang batas na yon, Kong? At siguro, ano po yung layunin nito? Kasi patay na pala ito. Wala nga. Sa kinalimutan na namin yan at naibaon na nga 6 feet below the ground. At ang mahirap dito, yung mga taong nandun na nga sa libingan, pilit pang ibinubuhay. Palagay ko, meron silang gustong gawin. Baka multuhin nila yung sarili nila. Sige po. Pag-usapan natin Brigada Leo and Kong. Siguro yung karapatan na lang, Kong, yung karapatan ng isang tao sa relihiyon. 'yon. Ano po kaya ito, Kong? Tingin po ninyo. Well,
lahat ng mamamayan ay pinapayagan ng ating saligang batas na magpahayag at gumawa ng aktibidad para itaguyod niyan kanyang paniniwala. Lahat tayo may kani-kanyang paniniwala at yun ay igagalang natin, rerespetuhin natin. At ito ay pinoproteksyonan ng saligang batas. Kahit sino ay hindi pwedeng bawalan siya sa kanyang paniniwala. Ito isang protektadong karapatan. Kaya lahat po nung nagsasabi na ako, ipinagbawal ko po yung pinaalis ko raw po yung mga crucifixes. Huwag po kayong maniwala sa ito po isang kasinungalingan na pinipilit po nilang ibato laban sa akin. Dahil nga po siguro gusto lang po nila kung siraan. Nakakaawa po sila. Ngunit siguro pagpasensyahan na lang natin, huwag na lang natin silang paniwalaan. Naku, Kong, mas marami pa ho sigurong batuhan ito ng putik, lalo na 19 na araw na lamang kung hindi ako nagkakamali at eleksyon na talaga. Ano po, Kong? Oo nga, at inaasahan ko nga, magbabato sila ng kung ano-ano, pero matatalino naman ang mga kababayan natin. Palagay Tama. ko, alam nila na pagkabatuhan na ng batuhan, alam naman nila yung binabato nila ay walang katotohanan sapagkat naniniwala ako na ang kanilang magiging batayan dyan ay yung katwiran at saka alam nila yung aking pagkatao kahit kailan hindi ako gumawa ng bagay na ikagagalit sa akin ng sino man sapagkat palagi kong ginagamit yung tuntunin ng katwiran at mga batas natin. Katulad niyang batas sa paniniwala, paano naman natin gagawin yung kanilang ibinibintang? Ito'y kabawal-bawalan naman. Kailangan nating maggalangan, magrespetuhan ng paniniwala. Pagka inisip mo man lang na sabihin mo sa kanila, yung mga crucifixes ninyo, tatanggalin ko. Palagay ko naman Sino kayang nasa wastong isip ang maniniwala na pwede kong kaya kong gawin yung mga bagay na yan. Kung hindi puro kasinungalingan ka lang. Tama po, at saka hindi lang siguro nabigyan ng pagkakataon na maipaliwanag pa sana ito ng mas maigi. Ano po, Kong? Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng YummyVit ES2 Oral Drops. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now,